Itong issue na ito mga kaibigan ay talaga namang hindi po pinapansin ng mga DD sheets, no? Ayan. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is, how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. Kung nanood kayo ng Quadcom, alam nyo to. Okay, basahin natin. Opisyal ng DepEd under Sara umamin na binibigyan sila ng sobre ni ASEC Fajarda. Ayon kay Catalan, tinanong umano niya kung galing ba ito sa confidential funds. Ang sagot ni Fajarda, allowance mula sa secretary. Diba? Mga DD sheets, anong masasabi niyo tungkol dito? Anong masasabi niyo tungkol dito? Parang wala akong nakikita na DD sheets na nagko-content nito. Bakit parang iniiwasan nyo itong issue na ito? Anong masasabi nyo? Biruin mo ha, mga kaibigan. Ikaw yung secretary, mamimigay ka ng mga sobre sa hindi lang iisang tao, kundi yung umamin 4. So, expected natin, hindi lang ito 4, kundi mas marami pa. At mind you, hindi po basta-basta yung pera. Limpak-limpak. May 50,000, may 25,000. Kahit nga sabihin mong 10,000 lang yan eh. Hindi biro ang mga pera na yan. Guys, for 9 months mamimigay ka, 9 consecutive months mamimigay ka. Diba? Kung ako yung binigyan, mag-iisip ako, ano to? Para saan to? At yun nga ang naiisip ni na Mercado, naiisip itong mga iba na binigyan, naiisip nila siguro mga kaibigan. No? Lalo-lalo na si Yusek Mercado, na inisip niya kung ano ito. Bakit siya binibigyan? Diba? Kasi guys, that's a form of bribery. Diba? Bribery yan eh. Bakit mo sila binibigyan? Ano ang purpose mo? Dahil kapag hihingi ka ng pabor sa kanila para oo na lang sila ng oo, para hindi sila makatanggi. Kasi binibigyan mo sila ng pera. Diba? Usually mga kaibigan, ganyan po yan. Para hindi makatanggi yung mga empleyado, tinapalan niya ng pera. Para nang sa ganon, kapag meron siyang isang transaksyon na gusto niyang mangyari, ay mag-okay na lang, mag-oo na lang ng mag-oo yung kanyang mga empleyado. So mga DD sheets, anong masasabi niyo dito? Diba? Malaking issue to. Take note ha, yung mga DD sheets nagtataka ako, napakatahimik nila tungkol dito. Ang bababaw ng mga to, mga kaibigan, ang bababaw ng mga DD sheets. Nakita nyo nga nadulas lang, muntik lang madapa si FL Lisa, lahat sila synchronized na sila. Talaga namang binabalita nila lahat sa social media, synchronized tungkol sa malapit na pagkadapa ni FL Lisa. Tungkol naman doon sa wine, di ba? Nagginawa daw waiter si Senate President Chis Escudero. Lahat din sila synchronized. Konting kibot nga konting issue, papalakihin nila yan, mamagnify nila yan, ikakalat nila yan sa social media. Pero ito, bakit hindi yata nila kinokomentuhan? Bakit wala yata silang content na tungkol dito sa pagbibigay ni Sara Duterte ng mga sobre dito sa kanyang mga empleyado sa DepEd? At take note, yung binibigyan yung may mga katungkulan. Na mga mahahalagang katungkulan, mga kaibigan. Yung mga nag-a-approve. Kapag may mga bibilhin, yung mga nag-a-approve ng mga bidding. Take note, ha? So, ano to? Mga DD sheets, komentuhan nyo to. Hindi kayo nag-iingay? Wala kayong komento? Kasi alam niyo, masama yan, di ba? Masama yan. Gosh, vice-presidente pa lang siya ng Pilipinas. Pero eto, naggagawa niyang mag-corrupt ng tao. Gosh, yung pagbibigay mo sa tao, bribery yan eh. Kinukurap mo ang tao. Diba? Yan ang dahilan kung bakit marami sa mga politiko ay corrupt.
kung bakit laganap ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil merong mga politiko na katulad ni Sara Duterte na nagbabribe. Bribery yan, mga kababayan, kahit saan mong tingnan, bribery yan. Hindi yan simpleng pagbibigay. Di ba? Kung wala ka sa politika, okay yan, sige, magbigay ka at sarili mong pera. Pero nasa politika ka, tapos gagawin mo yan? Ganyan ka ba? Vice Presidente ka pa lang. Paano kapag naging presidente ka ng Pilipinas? At isa pa, biglang sumagi sa utak ko. Kung yung mga empleyado nga niya, binibigyan niya ng mga sobre, napaka-generous. No? Generous. Akala mo billionaire, akala mo pera niya. Napaka-generous. So naisip ko, kung nagagawa niya yan sa kanyang mga empleyado, nabigyan sila, tapalan sila ng pera. So, ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi ng mga DD Sheets vloggers na nasa Marcos camp na grabe daw ka-generous etong mga Dutertes pagdating sa pagbabayad sa mga vloggers. Sa bagay, meron namang ebidensya. Oxford Research mismo ang nagsabi na nalaman nila na itong si Duterte ay merong troll army at nagbabayad siya sa kanyang troll army ng $200,000. So kung titingnan natin, kaya pala mahilig sila sa confidential funds. Kaya pala. Kasi ganito ang kanilang kalakaran. Mahilig silang mag-bribe. Ang kanilang mga empleyado, binabribe nila para tumahimik. Binabribe nila para kapag meron silang gusto, meron silang request, wala nang angal. Diba? Kung titignan natin mga kaibigan, yan ay isang malaking bawal. Bawal po yan. So pa, second highest official of the land, pero siya pa yung nangunguna. Kung ganito kakurap ang second highest official of the land, guys, ngayon pa lang, ganyan na siya kakurap. Pag naging presidente yan ng Pilipinas, aba, sunod lahat yan. Magiging kurakot lahat. Kasi yung namumuno, kurap eh. So lahat yan, sunod yan. At sino ang kawawa dito? Tayo, ang taong bayan. Kasi galing sa atin yan eh. Taxes natin yan eh. Yung pinamumudmud na yan, ni Inday Lustay, ay pera ng bayan yan. Pera natin yan. Nanggaling yan sa bulsa natin, sa taxes natin, sa pinaghirapan natin. Tapos, pambabayad lang niya, ipamibigay lang niya as bribe sa kanyang mga empleyado. Grabe ha. So mga DD-Sheets, ano masasabi niyo dito? Magsalita kayo tungkol dito. Di ba mahilig naman kayong konting kibo, konting napakaliit na issue pinapalaki nyo? Oh, bakit ito? Bakit parang tahimik yata ang inyong mga bibig? Oh, nasaan sina Rosalinda? Nasaan yung hindi naliligo? Na bar flanker? Nasaan? Oh, komentuhan nyo to. Nasaan yung pisot? Na dati merong bayag, ngayon wala na. Komentuhan nyo to. Anong masasabi nyo sa pamimigay ni Sara ng pera? Diba? Hindi naman sa kanya. Pamimigay niya ng sobre sa kanyang mga empleyado. Hindi naman niya pera yun. Pera yun ng taong bayan. So, anong masasabi nyo sa ginagawa ng inyong idolo? Sige nga. Oh, napakakurakot. Vice Presidente pa lang yan. How much more kapag naging Pangulo? Kaya wag na nating bigyan ng pagkakataon na maging Pangulo.